Marami akong nasaktan na babae. Dahil hindi ko kaya na makipagrelasyon sa kanila. I just played along until she's arrived. Emilion, glad that you're here, Mommy said, and asked the maid to serve our visitor. Nasa may hagdan lang ako. Nakahalukip-kip habang nakatitig kay Tito Emilion. Magkapareho lang sila ng edad ni Dad. But Emilion's face was even more younger than his age. Alagang-alaga siguro siya ng asawa niya. I was college when Tito Emilion promised me to let me marry his daughter. Amira is young, but I know she will like you. You have other daughter, right? Kinunutan ko siya ng noo. Nakaupo kami pareho sa sopa habang masinsina na nag-uusap. Tito Emilion sipped on his coffee and then looked at me. Sophia is too young to be... I am not referring to her, Tito Emilion. I cut him off. I know you have other daughter, an illegitimate one. I smirked. Umawang ang labi ni Tito Emilion. My family agreed with me that we will not going to negotiate with you if hindi ang babaeng yun ang pakakasalan ko. Iho, binalingan niya si Dad na nakahalukip-kip lang habang seryosong nakatitig sa akin. Antonio, this is not what we are talking about. My oldest daughter. I want the other one. The illegitimate one, Tito. Wala akong pakialam kung anong estado niya sa buhay. Basta siyang gusto kong pakasalan. I don't understand, Iho. Natatawang sambit ni Tito Emilion. Bakit interesado ka sa anak ko sa labas? Anong makukuha mo kung pakakasalan mo siya? Kahihiyan lang ang makukuha mo. Niliitan ko siya ng mata at pinagtagpo ko ang kamay ko. Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi ba anak siya sa labas? Hindi mo ba siya kinikilala? It looks like to me since hindi naman siya maghihirap sa squatter area na yon kung hindi. Ibigay mo na lang siya sa akin at aalagaan ko ang anak mo. Namilog ang mata niya. How you... Ashley? How? Inangat ko ang gilid ng labi ko. It's a long story. But Tito Emilion, hindi kami makikipagkasundo sa inyo kung ayaw mo sa gusto ko. Alam mo namang walang ibang makakatulong sa inyo kundi ang pamilya namin. Kaibigan ka nga ni Dad, but this is still a business. We won't do anything kung walang kapalit. Alam mo naman ang takbo ng negosyo, right? Hindi nagsalita si Tito, kaya tumayo na ako. Binalingan ko si Dad na nakatingin na sa akin. I must go, Dad. Anak, saan ka pupunta? Si Mom. Sa kondo. I said and put my hands on my pocket. Pag-isipan mo, Tito Emilion. Kahit ayaw mo sa gusto ko, makukuha ko pa rin naman ang gusto ko kahit walang tulong mo. But since you are her father, I must ask in a nice way. Nang nakatalikod na ako, pinawi ko ang ngiti ko. Kung hindi ko siya makukuha na ganun, gagawa ko ng paraan. I want to know her more. Gustong-gusto ko siya at kakaiba siya sa lahat ng babae na nakasalamuha ko. She's very pretty and kind. I don't think maikakasal ako kung hindi siyang babaeng yun. Maraming taon nang hinintay ko. I tried flirting with girls, pero hindi pa rin yun sapat. Akala ko'y matatagalan pa bago ko siya makita ulit. But years later, Tito Emilion promised me again to bring her daughter to me. Anak, are you really sure? Wala namang kaming kaso kahit saang anak pa siya, pero hindi basta-basta ang pagpapakasal. You're still young, anak. May pag-aalala sa boses ni Mommy nang sinabi niya yon. Hinilot kong sentido ko at saka ngumiti sa kanya. I am fine, Mom. Hindi ka ba magiging masaya para sa akin? I am going to marry a girl I admire. Mas lalo lamang nag-alala si Mommy sa akin. Umupo siya sa tabi ko at saka hinawakan ng kamay ko. How about the girl? Tanong ni Mommy at piniga ang kamay ko. Natatakot ako na hindi kanya mahalin pabalik. Natatakot ako, anak. Huwag mo sanang gawing easy ang kasal kasi hindi. Umigting ang pangakot na tahimik saglit. Anak, tiningnan ko si Mommy gamit ang aking seryosong tingin. Then I will make her love me. I will make her like me. Hindi naman yun mahirap gawin. I will do anything to make her feel the same way as I am. Tumatak sa isip kong sinabi ni Mommy, pero hindi ko na lang yun dinamdam. I am confident that the girl I admire will like me back. Hindi ko hahayaan na hindi. I thought meeting her once would be enough.
I thought meeting her would be the last day of my life. Pero hindi ko akalain na makita ko siyang suot ang pangkasambahay na damit. Hindi ko akalain na ganong sitwasyon ko siya makikita. She was mistreated and it angers me. Anong ginagawa ni Tito Emilion sa kanyang anak? Or did Tita Talina did it? Kumuyom ang kamao ko. I never thought that my angelic and innocent baby would be treated like this. Kaya nung hapong yon, I kidnapped her. She was so scared that time and it made me a little bit guilty. Hindi ko naman intensyon na kidnapin siya. Wala lang akong tiyempo na makausap siya since Tita Talina shoved her away from me. Alam niyang nasa mata ng babaeng yun ang tingin ko at palagi niyang tinutulak papalapit sa akin ang anak niya. Wala nga akong gusto sa anak niya dahil ang anak sa labas ang gusto ko. Bakit nila pinipilit ang ayaw ko? I sighed. I thought my feelings would not go deep, but I was wrong. The moment I heard that she backed out, I freaked out. Parang gusto kong magwala. I was happy that I was able to hold her, but it was temporary. Hindi ko akalain na tatarantaduhin ako ni Tito Emilion. I knew from the start that he didn't want his illegitimate daughter involved in this, in the first place. Talagang pinipilit nila sa akin ang babaeng yun, and my parents agreed without even telling me. Leonardo, umaasa ako na pupunta ka sa birthday ko. Amira bit her lower lips and put the strand on her hair behind her ear. Palihim akong napairap. One thing for sure, I hate her guts. Kinuha niyang singsing na dapat ay kay Ashley. Napasinghap siya nang bigla kong hinawakan ng mahigpit ang kanyang palapulsuhan. Nakita kong takot at kaba sa kanyang muka. Kami na lang dalawang narito sa sala at tingin niya siguro ay magiging mabait ako sa kanya. Leonardo? Nanginig ang boses niya. Ngumisi ako. Why do I feel like you're not a real Villamayor? Namilog ang mata niya at namutla siya sa sinabi ko. What do you mean? Dumilim ang tingin ko at mahina siyang napasigaw nang mas lalo kong hinawakan ang kanyang palapulsuhan. You are a fake, I said. Akala mo hindi ko mahahalata. Your attitude is fake. Maybe your identity too. Napasinghap siya. Ngumisi ako at saka ibinaba ang tingin sa suot niyang singsing na ibinigay ko kay Ashley. And you even have the guts to steal the ring I gave to your sister. I said that ako na mismong nagtanggal ng singsing mula sa kanyang daliri. Namilog ang mata niya. No! Binulsa kong singsing nang nahubad ko na ito. Binitiwan ko ang kamay niya at kaya napaupo siya sa sahig sabay haplos nito. Don't worry, I won't ditch in your precious birthday since I am your fiancé. I sarcastically said. Kapag naikasal ka sa akin, don't expect that I will treat you dearly. Malamig ko siyang tiningnan bago ko siya nilagpasan. Hindi ako basta-basta susuko. Even if my parents will be disappointed in me, I will still get what I want. At alam na nila kung ano yon. I ditched in her birthday. Gulo lang ang ibinigay ko at saka lumayo. Siguro galit na sa akin ng mga Villamayor. But I don't care. Why the hell would that girl told everyone? Wala pang nakakaalam nun and it pissed me off. I just want to see her. I just want her to marry me. I just want her to be with me. Sobrang sama ko na bang hilingin yon? I am totally in love with her. And it hurts that she didn't want me. That she didn't want to marry me. It angered me. It saddened me. When I saw her outside their home, it makes me want to hug her. I want to hug her and run with her. If the world doesn't want her, then I want her. If her family abandoned her, then I will welcome her. Sasaluhin kong lahat ng sakit na dinaranas niya. I will cherish her, and I will not gonna do anything that will hurt her. I thought I would never broke that promise, but I was wrong. When we got married, I was totally the happiest man alive. Seeing your wife next to you was something I wished for. And now it was granted. Naging mapusok ako sa kanya. Naging ibang mundo ko kapag siyang kasama ko. I gave her flowers every day. Treated her to dinner. Pinapasyal ko siya and we always had it. I love you. I whispered and kissed her forehead. And I am waiting for you to tell me the same. My chest tightened. Nasa akin na nga siya pero naghihintay ako na sabihin niya sa akin na mahal niya rin ako. Mahal na mahal mo talaga siya, no? Dionisio asked me. Hindi mo pa nga tinanggap ang posisyon na nakalaan para sa'yo. I glared at him. It's none of your business. Humalakhak siya at saka tinaasan ako ng kilay.
Alam ko namang masyado akong jolly at easy sa paningin mo, Leonardo. But please take your marriage life seriously. Alam kong seryoso ka naman, pero sana huwag mo siyang sasaktan. I rolled my eyes. Why would I hurt her? We might not know in the near future, he said and shrugged. Kinuyom ko ang kamao ko. Bakit ko naman siya sasaktan? Siya nang pinapangarap ko simula pa lang. Why would I hurt a girl I love? It's impossible. Our relationship was healthy for months, and I love it. Sa totoo lang kung hindi lang talaga ako kailangan sa kumpanya, I would take a leave and spend my time with my wife. Gusto kong magbakasyon kami. Gusto kong makasama siya. Akala ko magiging masaya na palagi. But I was totally wrong. Nasa opisina ako at nagmamadali ako dahil susundin ko pa si Ashley sa kanyang school. Nangako pa naman ako na ililibre ko siya ng dinner. Sir, may bisita po kayo. My secretary informed me. Kumunot ang noo ko at nag-angat ng tingin sa kanya. Wala akong ine-expect na bisita ngayon. I stopped when I saw Amira entering my office. Malaki ang kanyang ngiti at pulang-pula ang kanyang damit. Pati na rin ang kanyang labi. Kumunot ang noo ko at nagtatakang binalingan siya. I am not expecting any visitors, I said coldly. Ngumisi siya muli sa akin at umupo sa sofa. Sobrang revealing ng kanyang damit. Kinulang yata sa telang babaeng ito. I know. What are you doing here? Ngumisi siya at tumayo sa pagkakaupo. Lumapit siya sa akin and I almost fell on the floor when she suddenly leaned closer to me. Naamoy ko ang kanyang pabango. If you are seducing me, I glared at her. Umuwi ka na. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. She chuckled. Hindi ko akalain na sobrang loyal mo pala sa asawa mo, Leonardo. Matamis niyang sinabi. Nalaman ko rin na Ashley and you are in a healthy relationship. Hindi ako nagsalita at inayos ko ang pag-upo ko. Matapos niyang kinuhang lahat sa akin, hindi ko hahayaan na maging masaya kayo habang buhay. She smirked. Alam mong hindi ako nananakit ng babae. Kinuyom ko ang kamao ko. Maybe you will be the first woman to taste the punch from me. Humalakak siya at saka lumayo sa akin. How rude naman. She grinned. Pero I was smart enough, Leonardo. That girl will be ruined. Hindi ko akalain na may ganong side pala si Ashley. Kumunot ang noo ko at biglang kinabahan. What do you mean? She smiled at pinakita niya sa akin ang isang flash drive. Video namin ni Ashley ang pinapanood niya sa akin. Habang may ginagawa kami sa loob ng kwarto. Nanlamig ako. Pero don't worry. Hindi naman kita ang mukha mo, Leonardo. Kaya hindi ka mapapahiya. Kapag nakita ito ng publiko, the public will assume that Ashley is cheated to someone. Tumayo ako at akma siyang lalapitan ngunit umatras siya. Kahit pa ipadakip mo ako ng mga tauhan mo, I have someone to upload it. Just in case I lose this. Inangat niya ang flash drive. I know how to play games, Leonardo. And I will do anything to ruin her. To crush her. And make the world to hate and disgust her. Kitang-kita ko talagang galit sa kanyang mata. Kinuyom ko ang kamay ko at naging balisa. Why she has that? Bakit may video? It was her private moment. Why? What do you want? I asked her. Just delete that. What do you want? Ngumiti siya at agad lumapit sa akin. Akmang iilag na sana ako ngunit hinila niya ang necktie ko at saka bigla akong hinalikan sa labi. Hurt her! Bulong niya sa tenga ko. Hurt your wife, Leonardo, until I get satisfied. Buisit ka. Mura ko at tinulak siya papalayo sa akin. Humalakhak siya at tumango sa akin. I know, pero hanggat ginagawa mong gusto ko, hindi ma-expose si Ashley. Her life will remain quiet, if you will do it. Bumigat ang pakiramdam ko nang umalis na siya. Mahina akong napaupo sa swivel chair at pinagsusuntok ang lamesa. Pinagtatapon ko ang mga papel. Hindi ko akalain na may ganon. Kainis. My innocent wife. Kainis talaga. Why are they so cruel? I have to do something. I have to get rid of that video. And its copy. Kainis. Kinuyom ko ang kamao ko at agad tinawagan ng isa sa mga tao na pinagkakatiwalaan ko. Nang sumagot siya, sinapo ko ang noo ko. Wow, you called because? I need your help. I said and closed my eyes. Wow! Humalakhak siya sa kabilang linya. Akala ko ba'y ayaw mo ng tulong ko? Leon! Jeez, what is it?
Investigate the girl named Amira Villamayor and her family. Why? Just do what I said, I shouted. I will pay you double. I dropped the call. Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga sila at kung bakit nila ito ginagawa. Nasa akin na si Ashley. Wala na sanang problema yun sa kanila. Kasi nasa akin na siya. Sa kanila na ang lahat. Pero bakit hindi pa rin sila kontento? Buwisit talagang pamilya to. Sinabunutan ko sariling buhok ko at itinapon ang phone sa sofa. Bumilis ang paghinga ko't natulala rin. I don't know what to do. I know I am capable of doing anything, pero ang babaeng yon. Just what is she trying to do? Kinuyom ko ang kamao ko't saka sinubsob ang mukha ko sa lamesa. Why would I hurt my wife? Why do I have to hurt her? This is insane. Bulong ko at pumikit. I hurt her. I did everything just to protect her. Habang nagpapanggap akong sunod-sunuran ni Amira, nalaman kong tinatago niya. I hurt my wife. I pushed her away. And it hurts seeing her cry. Ang gago ko pero hindi ko naman kayang i-risk dahil kahit marami akong pera, kayang-kaya pa rin ni Amira na sirain ang buhay ng asawa ko. Araw-araw pa rin akong bumibili ng bulaklak but I didn't give it to her. Nabulok na lang yun sa storage room ko. I want to hug her. Nababaliw na ako at gustong-gusto ko na siyang ikulong sa akin para hindi na siya makawala pa. You knew? Hindi makapaniwala akong tanong. After the public announced the issue, my parents didn't say anything because right from the start, they knew. We knew, Dad said. But it's not our problem to interfere. Ayokong madamay ang pamilya natin sa kaguluhan ng mga Villamayor. I gritted my teeth. Kung hindi lang ako nagpadala sa emosyon, kung naging mas matalino pa ako, siguro hindi ko na kailangan saktan ng asawa ko. Hindi na sana siya nawala sa piling ko. I was shocked to see her in our house. Sa sobrang takot ko na mawala siya sa akin ay kinulong ko siya sa dating kwarto niya. I want to explain that I only did it because of her. Pero alam ko na hindi yun ganun kadali. Hindi niya ako paniniwalaan o pakikinggan dahil nasaktan ko siya. I thought I was going to get her back. But I was wrong. Natulog lang ako saglit, nawala na siya sa tabi ko. Where is my wife? I asked the maids. Sir, umalis po. Nanginginig niyang sambit. Kainis, bakit ba ako nakatulog? I blamed myself. Sana hindi na lang ako naging mahigpit sa kanya. I found out that Ashley and her mom went abroad. Hindi ko alam kung saan pero natatakot ako na baka hindi siya babalik. What I have done? You can't do anything right now, I said coldly to Amira, who was now crying. Nakuha ko na mga copies ng video namin ni Ashley. Dinilit ko ito at sinisiguro ko na walang kopya. Nagulat ako nang lumuhod sa harap ko si Amira. Na-kick out na sila sa bahay ng mga Villamayor. Please, marry me, Leonardo. Ayokong maghirap. Hindi ko akalain na ginawa ni Dad sa amin to. I laughed sarcastically. You sound like a gold digger. Why? Natatakot ka bang maghirap after what you did? After you threatened me? After you ruined my relationship with my wife? You have the guts to say that? Yumuko siya habang umiiyak pa rin. Neil, until you regret everything you have done, I said coldly. Hindi masusolusyonan lahat sa pera. In the first place, hindi ka naman Villamayor. So you have no right of anything that Villamayor has. Regret. Yes, I regret everything. I realize now. I love her. I really love her to the point that I want to risk everything for her. Fix yourself. Nag-angat ako ng tingin kay Mommy na nasa harapan ko na. Mom, fix yourself, son, she repeated. Until you are deserving to her. Until you become worthy to her. Face the consequences, anak. You never really treated her like you used to promise. Naiwan ako natulala. She's right. I need to fix myself first. Before I became a deserving to her. Yun dapat. Ashley, I will fix myself. And let's back together when you come back. Ashley Brielle's POV 4 years later. Nakatingala ako sa kalangitan habang may bintanang nakaharang sa amin. Inilagay kong palad ko sa salaming bintana habang nakatitig sa kalangitan. 4 na taon na ang nakalipas at marami nang nangyayari. Became stronger and I overcome heartbreak. Sa labas ng bansa,
Namuhay kami ng tahimik. Pinag-aralan kong negosyo ni Papa at saka nag-training din. I changed a lot. I never got another man. But I got the best gift in my entire life. Hindi man ako swinerte sa buhay mag-asawa. Pero swinerte naman ako sa anak ko. Mommy, I want milk, Shelo said and pouted. Shelo Soto, my 3-year-old boy that I hid from Leonardo. Oo, I used Leonardo's surname since I was still married to him. Nawala sa isip kong pag-aanal dahil sa mga pangyayari. Nilubayan ko ng bintana at saka kinurot sa pisngi ang anak ko. But you just drink milk, baby? I said. He frowned. But I still want milk. Natawa na lamang ako at saka kinarga siya. My Shelo is an adorable kid. He's kinda smart despite his age. He doesn't like me being with another man. Kahit nag-uusap lang ay nambabato na siya. That was the only behavior I disliked about him. I tried to explain to him that it's bad to hurt people. But then hindi siya nakikinig. I have to avoid men so that he will not going to be like that again. Where is Lala? Tanong niya habang papatungo kami sa kitchen. She went to the supermarket. Sambit ko. Mommy, when I will also go to? I can walk. I want to go with Lala. Nilapag ko siya sa upuan at saka kumuha ng baso. Nag-init din ako ng tubig sa heater. If you grow up, you can go with Lala, I replied. Marami nang nangyayari at malapit na rin akong babalik sa Amado. Hindi naman permanente dahil babalik kami agad. I wonder kung ano nang nangyari kay Leonardo. Hindi niya alam na may anak kami, and I'm afraid to tell him. At saka hindi naman naghahanap ang anak ko, kaya nakahinga ako ng maluwag. After what happened, I don't think we could back together. Ayoko na rin. Natatakot ako at baka may asawa na yun o girlfriend. Bakit ko ba siya iniisip? Ipinilig ko na lang ang ulo ko at nagtimpla na lang ng gatas para sa anak kong makulit. Mas kamukhang kamukha ko ang anak ko kaysa kay Leonardo. Although may nakuha pa rin naman siya mula kay Leonardo. Minsan na rin kami napagkamalang magkapatid noong minsan ko na siyang pinasyal. Ayan na, wait mo muna kasi mainit. Paalala ko. Mommy, Lala is not yet home? Malungkot niyang tanong. Ngumuso ako at naghila ng upuan. Hinaplos ko ang kanyang buhok at sabay gulo nito. Do you rather want to spend with Lala than me? I asked. I want to be with you, Mommy. I also want Lala. Napangiti na lamang ako. Actually, I am worried that he might ask about his father. Pero wala naman akong narinig sa kanya. I'm home. Namilog ang mata ni Shelo nang narinig niya ang boses ni nanay. Natawa ako at binaba siya sa upuan. Kinuha naman ng mga maids ang dala ni nanay. At saka sinalubog naman ang anak ko ng yakap ni nanay. You're so very sweet. Si nanay at paulit-ulit na hinahalikan ng anak ko sa pisngi. Parang hinaplos ang puso ko sa nakita. My son really loves his Lala. Hindi ko siguro alam ang gagawin ko kung mawalay ang anak ko sa amin. Nay, mabuti naman at nakarating ka na. Sambit ko. Hanap ng hanap si Shelo sa'yo. Miss na miss ka agad. Ngumuso si nanay at saka binalingan ng anak ko. Really? I bought a cake for us. Nanay said. Tumango naman si Shelo at saka pumalakpak. Napangiti na lamang ako. Mrs. Soto, Miss Ashley na lang. I cut her off. Sorry po. Okay lang. Inayos ko ang laptop ko at saka binalingan ng sekretarya ko sa Amado. Sa labas ng bansa ako nagtatrabaho pero may sekretarya ako sa kumpanyang yon. Hindi pa naman ako ang CEO. Pero kapag uuwi ako, ako na ang tatanghalin. Hindi pa ako handa sa totoo lang. Kasi baka hindi pa enough itong mga natutuhan ko. Pero wala na akong magawa. Kailangan ko rin umuwi roon dahil baka babagsak ang kumpanya. Ayoko naman mawala ang pinaghirapan ni Papa. Nag-video call kaming dalawa. Ito ang ginagawa namin kapag nakikibalita ako. Miss Ashley, need po ng presence niyo sa darating na anniversary. Kailan ka po uuwi? Umawang ang labi ko. Do I really need to? Nag-anniversary naman noon. Hindi naman hinanap ang presensya ko. Opo, ma'am. Ngumuso ako. I don't know, but I will inform you once I will have my decision. Tumango siya. Yes, ma'am. Bumuntong hininga ako at sinarado ko na ang laptop ko. Kapag magkikita ulit kami ni Leonardo, ano bang dapat kong ikilos? Maybe foreclosure na lang? Ngingiti ba ako?
Total ilang taon nang nakalipas. Siguro namang naghilom na ang sakit sa puso ko. Hindi naman pwedeng galit lang ako palagi sa kanya, hindi ba? Sinapo ko na lang ang noo ko. It's been years at hindi naman yun naiwan ko noon ay ganun pa rin. Alam kong may nagbabago na at isa na roon si Leonardo. The board members are desperate to have me in the upcoming anniversary. Nasa plano ko naman ang pagbabalik sa bansa, pero hindi ngayon linggo. Wala sa plano ko na umuwi ngayon linggo, and yet hindi nila ako tinantanan. I guess we have no choice but to go back, anak. Si nanay, habang nakakandong sa kanya si Shelo. We will stay there for at least a month. Ipapasyal din natin si Shelo roon. Bumuga ko ng hangin at saka hinilot ang sentido ko. I guess we have to go back. Pagsang-ayon ko. Pero isang buwan lang at babalik agad tayo rito. Tumango si nanay at saka ibinaling ng atensyon niya sa anak ko. I have no plans to stay there. Kailangan ko rin aasikasuhin ang annulment namin dalawa ni Leonardo at tingin ko, sakto na yung 1 month. Baka kasi hinihintay lang ako ni Leonardo na mag-file para makalaya na siya sa akin. 4 na taon nang nakalipas. Siguro naman ay nagbago na siya. Hindi na siya nung dati kong iniwan. Wala na rin naman akong naramdaman sa kanya, lalo na't kaunting buwan lang naman ang pagsasama namin. Dahil wala kaming komunikasyon, nawala ng tuluyan ang nararamdaman ko para sa kanya. Mommy, I love you. Niyakap ako ni Shelo nang bumaba siya mula sa pagkakakandong mula kay nanay. Mommy, when can I meet my dad?